Walang laman. Ayan nga guys, at malamig na naman yung ating air conditioning, no? Success yung ating lakad ngayon. At kung makikita nyo dun sa aking likuran ay may karton dyan. Yan yung karton ng condenser na ating pinalagay dun sa shop sa Urdaneta. So kanina nga ay nagpunta tayo dun sa shop na pinakamalapit sa atin sa Tayug, Pangasinan. At na-discover nga ng shop na ito na mayroong leak ang ating condenser. So kung makikita nyo dyan sa video, yan yung leak na kanilang nakita, no? At ako pa yung nagpapasalamat sa shop na yan at kanilang na-discover yung leak ng ating air conditioning system. Kaso nga lang guys, hindi ko kinaya yung quotation na kanilang binigay. Hindi kaya ng ating budget. So nag-decide ako na ipagpaliban muna, no, ang pagpapaayos ng ating condenser. At in fairness sa kanila ay hindi naman na nila tayo charge ng labor kasi hindi naman naayos yung ating air conditioning. At dahil doon ay pinapasalamatan ko sila, at least wala na po tayong ginastos pa na additional sa ating air conditioning kahit di naman naayos. So habang ako ay nagpapalit ng gulong kanina, may binila akong gulong sa Shopee na dalawa sizes. So habang ako ay nagpapalit ng gulong, naisip ko lang guys na ano kaya kung dumiretso ako ng Urdaneta City, kasi doon din naman sila bumibili ng mga pyesa. Baka sakali lang na may mas makita ako doon na shop na mas mura ang quotation. So yun nga, dumiretso nga ako guys. At ako'y nananalangin kanina na nawa ay tayo ay itapat ng Panginoon doon sa shop na hindi naman ganon kalakihan kung maningil. At ito nga, inakita ko yung unang shop na aking nadaanan sa MacArthur Highway. Ito yung shop ni Kuya Bong. Ayan, kita nyo dyan sa video yung kanyang shop. Ngayon, kunento ko sa kanila yung mga findings ng naunang shop. At tinanong ko na rin kung pwede bang gawan muna ng paraan. Kasi nga lang, sabi nila, mahirap gawan ng paraan daw yung leak doon sa ating condenser, sapagkat kahit daw ma-brace nila yon magkakaroon din ng leak kasi yun nga, yung sa loob ng ating air conditioning ay merong oil doon. So naintindihan ko naman yon. Ngayon sabi nila, mas maganda sir, papalitan mo na lang. Yun nga lang, naalala ko na naman yung quotation sa naunang shop, baka malaki, kaya tinanong ko sila kung magkano. So nagkaroon sila ng tawagan, tumawag si Kuya Bong dun, surprise siguro niya. Ngayon binigyan ako ng quotation na 7,800. Di mas mura naman yun guys, ng mas malayo kaysa dun sa unang shop. Ngayon tinanong ko siya kung pwede pang bawasan yung 7,800 at sabi niya, sige sir, 7,500 na lang para meron naman yung sa kanila. At ako nga po ay pumayag na para maayos na rin yung air conditioning ng ating sasakyan, ang ating Altis. At matapos lang ang ilang minuto ay yan nga, binaklas na nila yung ating condenser. At maya maya pa ay dumating na rin yung replacement part. At ito yung Falcon na condenser, no? Ayan, so kung makikita nyo yung condenser na yan, yan ay black ang kulay. At bagong bago po yan. Alright, so maya maya pa ay niready na nila guys yung condenser na bago. At ikinabit na sa ating Altis. At nung may kabit na, inilagyan nila ng air conditioning oil or compressor oil, nilagyan nila yung system, and then nilagyan na rin nila ng Freon. So chinarge nila yung system na. So dun sa kanilang pagcha-charge ng system ay
Wala na yung igil. Medyo natagalan ng konti kasi hindi pa nag-automatic yung fan ng ating Altis, no? Pero nung katagalan naman ay nag-automatic na rin yung kanyang fan. Medyo ano nga lang, medyo mabilis nga lang na mag-automatic. Very good. Kaya sabi ko, lamig na guys. Baka na-overcharge kaya nila o hindi. Pero para makaalis na ako kasi may uwi, malayo pa yung uwian ko, sabi niya, sige sir, observe mo na lang, sabi ni Kuya Bong. At ako nga medyo hindi talaga normal, ay balik mo na. Meron naman tayong 3 months na warranty sa kanila, so pagka may problem, babalik ko na lang po sa kanila para naman masilbihan pa nila yung next na customer. Pero habang bumabaybay tayo guys sa kalsada kanina, naisip kong dumaan muna sa Alphamart kasi nainom ako. So bumili ako ng tubig. So habang bumibili ako ng tubig, pinakinggan ko yung ating condenser fan at nag-automatic na nga siya na normal. Anyway, yung ginawa ko naman dito sa loob, sinet ko na yung temperature niya sa 25 degrees. Tapos inauto ko na kasi yung ating sasakyan na equip siya ng automatic na air conditioning. So nung sinet ko na sa 25 degrees na yun ang kadalasang lamig ng ating aircon, ay naririnig ko naman na normal nang nag-engage at nag-disengage yung ating compressor clutch at nag-on at nag-automatic na po yung ating condenser fan. Ibig sabihin, working normally na po ang ating air conditioning. At dito nga sa loob ay komportable na ako, no? Kasi yung lamig talaga ng air conditioning ay nararamdaman ko na po. Naka-idle yung ating sasakyan. Ngayon, pakinggan yung aircon niya. Yan yung bago nating condenser guys. Nag-automatic na siya guys. Oh, di ba? Effective. Yung bago nating condenser, nag-automatic na siya. Diba guys? Yes. Under na siya ng maayos. Sa ganitong lumang sasakyan guys, talagang marami ng mga parts na bumibigay. Pero papasalamat pa rin ako hindi ganun kabigat na dalahin pagka ganun ang pagka bumigay siya, no? Yung 7,500 malit pa rin yun kumpara sa kung kumuha kami ng brand new tapos sinuhulugan naman namin ng 25,000 naman. Mabigat masyado yun, hindi naman kami mayaman, so okay na yun. Tapos sabi ni Kuya Bong pala kanina na pag-ipunan ko na raw yung compressor ng sasakyan na ito sapagkat matanda na nga, ay may tendency na malapit na rin na bumigay yung kanyang compressor at yun daw po ang medyo mahal. Sabi niya aabot ng ano yan sir, kulang-kulang 20,000 sabi niya well, naintindihan ko naman kung ganun yung pricing niya kasi pag yung aircon na nga lang sa bahay, pag bumili ka ng bago, pambira nasa 25k din yan so wala naman, ang pinagkaiba lang nila yung quotation ni Kuya Bong kanina, wala pa yung evaporator sa harap. Okay, so anyway, success ang ating lakad ngayon guys. Sana kahit konti ay meron kayong natutunan sa ating video ngayon, no? So na-share ko lang yung experience ko sa inyo, although hindi ako nag-ayos ng ating air conditioning system kasi yun nga, hindi lahat ng bagay sa ating sasakyan ay pwedeng i-DIY. So wise pa rin na i-hire natin ang isang technician or paano ba natin sabihin yun, yung talagang expert doon sa bagay na yun. For example, yung expert sa aircon kasi sila yung mas nakakaalam kung paano nag-work ang mga bagay-bagay. Okay, ngayon sa paghahanap naman ng service provider or ng technician, syempre may choice naman tayo kung sino ang ating kukunin. So mas maganda pa rin na mag-canvas kasi pagka prenesyohan ka ng mga
yan, pwede ka namang mamili. Wala namang pilitan dyan. So, anyway, muli, nagpapasalamat ako sa dalawang shop na aking pinuntahan today. Although, unfortunately, hindi ako napapayag kanina dun sa unang shop kasi masyado ng mahal. Over na po yun sa aking budget. Pero naging successful naman tayo sa pangalawang shop. Okay? So, this has been Sir PJ. Salamat sa pakikinig sa akin at panunood. Sana panoorin nyo ang mga video natin sa channel na ito. Nang sa ganun, kahit pa paano mayroon naman akong may part sa inyo, lalong lalo na po sa mga bagong Corolla Altis 9th generation users dyan, yung nakabili ng second hand na Corolla Altis. Syempre, since bago nyo nabili ay gusto yung malaman ang mga bagay-bagay sa ating sasakyan, this is the right channel for you. Okay, see you soon. Drive safely. Isa lang ang buhay natin. God bless you. Take care.